tao, nagpapaloko na rin lang sila. Tuwang-tuwa naman sila, niloloko sila. So, hindi naman tayo obra doon. Hindi tayo sali sa mga tao na pwede niya lokohin all the time. So, General, ito na po yung importante sa I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho. And he's really not worth responding to. Oh, di ba? Kumbaga, parang gustong sabihin ni General Torre na naloko mo na nga ako ng isang beses eh. Sabi mo, naghamon ka ng suntukan, naloko mo na nga ako ng isang beses. Biruin mo mga kaibigan ha. Grabe po yung ginawa ni General Torre, mga kaibigan. Nag-workout siya. Nag-workout si General Torre. Tumakbo siya sa grounds ng PNP 10 times habang bumabagyo. Ang lakas ng ulan. 10 times 10 times. Mabuti hindi nagkasakit. Mga kaibigan, 57 years old na yun. Magsi-senior citizen na yun. Pangalawa, nag-gym. Kung ano-anong mga pinagkagawa sa gym na talaga namang para sa isang 57 years old. Ako nga nakikita ako siya na nag-gym, parang medyo parang natatakot ako. Baka mamaya anong mangyari dito, no? Tapos mga kaibigan, bukod sa nag-jogging, kung ano-ano pang mga, yung kanyang mga training, mga kaibigan, yung sa boxing. Grabe ang ginawa na preparation ni General Torre. So makikita natin dito na seryoso talaga. Pagkatapos, marami ng mga nag-offer. Ayan, nag-offer ng Rizal Memorial, Rizal Coliseum, no? Ito pa, may mga nag-offer na magbibigay ng ganito, magdodonate ng ganito. Ang dami, palikom ng 20 million. Biruin mo ha, 20 million mga kaibigan. Itong sinasabi ng mga DDS na, mga guys na, kesyo daw, ito daw ay isang laro na boxing match daw na clown, no? Kumbaga pang clown. Bakit mo papatulan? Para daw mga clown, no? Yun ang sinasabi ng mga DDS, no? Pero mga kaibigan, eto kasi binibigyan nila ng reason yung hindi pagsipot ni Baste Duterte, no? Pero ito mga kaibigan tingnan natin Okay, kasi sabi ng mga DDS, mabuti daw hindi nag-show up si Baste. No? So, nagbibigay sila ng reason mga kaibigan, ganito yung ugali ng mga DDS. Kapag yung kampo nila ang nadidihado, talagang pagtatanggol nila ng gusto yan, kahit na mali, no? Sabi ng mga DDS. Mabuti hindi nag-show up si Baste. Dahil this was all a clown show. Clown show daw. Clown show ang tawag nila. So tingnan natin yung clown show na sinasabi nila Kasi mga kaibigan, kung ang isang clown show ay maaaring makalikom ng 20,000, na katulad ditong nangyari, nakalikom ng 20,000 at nakalikom ng iba-ibang mga iba-ibang mga kampanya na nag-donate ng mga goods, mga kaibigan, no? Mga goods katulad na lang ng pagilata, etc. Yung pwedeng ipamigay, no, sa mga nabahaan. At hindi lang yan mga kaibigan napakarami, full pack ang attendance, no? Sa gate mga kaibigan, at talaga namang nagkakahalaga ng mayroong ticket mga kaibigan na nagkakahalaga ng 250,000 mga kaibigan na ibenta, no? So tingnan niyo ang laki mga kaibigan Tapos bukod pa diyan yung mga donations mga kaibigan na sabi ko nga ay sa kabuuan ay 20,000 o lalaki pa yan, maaring lumaki pa yan guys, no? At ano pa? Ito mga kaibigan, si Baste ang totoong clown. Kasi, bakit siya ang totoong clown? Kasi siya yung naghamon ng suntukan. Pero, hindi naman siya sumipot nung siya ay pinatulan. Yun ang clown. Yung naghamon ka ng suntukan, pagkatapos nung pinatulan ka, ay hindi ka sumipot. Yun ang clown. Diba? Catherine Dosido, hello Admin Rich. Like and done. Salamat po sa pagla-like. No? Yun po ang payaso, di ba? Alan J. Sino ba naging payaso? Di ba si Baste?
naging katawa-tawa siya ngayon. Correct ka dyan, Alan J. Siya ang payaso. Siya ang naging katawa-tawa at ginagawa siyang katatawanan ngayon ng mga Pilipino, no? So ito pa, yung naghamon ka ng suntukan at hindi ka sumipot nang ikaw ay pinatulan, and you make all these impossible demands and excuses just so you have a convenient excuse not to show up. Nagbigay siya ng excuse, no, mga kaibigan. Para makapagbigay siya ng excuse, siya ay nagbigay ng demand. Ang sabi niya sa kanyang demand, ay kailangan magpa-hair follicle test si Bongbong Marcos at saka lahat ng mga government elected officials. Take note ha, si PBBM daw, dapat daw magpa-hair follicle test at saka lahat daw ng mga tao, no, ng mga elected officials sa gobyerno. Take note, siya yung naghahamon. Pagkatapos, dinamay niya ang Pangulo at ang lahat ng mga elected officials. Tingnan mo yan. So, isa lang ang ibig sabihin sa kanyang kondisyon. Una, pinapakita lang niya na talagang wala siyang plano na tuparin ang kanyang sinasabi na makipagsuntukan. Pangalawa, pinakita lang niya na siya ay duwag. Pangatlo, pinakita lang niya kung gaano siya ka-bobo. Biruin mo, ikaw ang naghahamon, ikaw pa ang may gana na magbigay ng kondisyon. Mga kaibigan, si usual na buhay natin, no, ng mga tao, kung sino yung naghahamon at kung sino yung hinahamon, usually, yung hinahamon ang nagbibigay ng kondisyon. Kasi di ba, maghahamon ka. So, para tanggapin ang hamon mo, magbibigay ng kondisyon yung hinahamon mo para tatanggapin niya. Di ba? Halimbawa, ako yung hinamon. O sige, nahamon mo ko. O sige, kakasa ako. Pero kailangan ganito ha. Ito yung magkaroon tayo ng boxing match sa Araneta Coliseum, ganito-gantong gawin. Tapos yung naghamon, ang tangi lang yung gagawin ay i-accept. Yun lang ang pwede niyang gawin, i-accept ang kondisyon ng kanyang hinahamon. Kasi ibig sabihin nun, mga kaibigan, seryoso siya sa paghahamon. Ganun yun. Seryoso ka sa ginagawa mong paghahamon. I-accept mo ngayon ang kondisyon ng tao na hinahamon mo para lang siya ay pumayag sa iyong hamon. Kaso ang nangyari dito kay Baste, nung nag-accept si General Torre at nagsabi na, o sige, total, kesa nga naman na magkaroon lang ng suntukan pagkatapos wala naman. Parang in vain, no? Parang sayang lang yung pawis, sayang lang yung pagod, tapos wala din naman. Wala namang kita para maibigay sa mga nasalanta ng bagyo. So mas maganda na yung naisip ni General Torre. Di ba? Kaso, pinakita talaga ni Baste na siya ay duwag. Hindi siya nag-show up. At ngayon, siya ngayon ang maraming nagsasabi, maraming nagpo-post sa social media, nilalagyan na siya ng lipstick, nilalagyan na siya ng gano'n, no? Natatawa nga lang ako, hindi ko na siya i-screenshot para i-post. Kasi ayoko eh. Kasi ito ano ko to eh, ito yung aking prinsipyo. Ayokong gawin sa ibang tao ang ayaw kong gawin sa akin. Kaya yung mga nakikita ko na gano'n na pinopost nila si Baste na naka-lipstick, kung ano nung parang Barbie doll, hindi ko siya hindi ko siya dina-download para i-post sa aking wall sa Facebook kasi ayoko din na gawin sa akin yun. Yun kasi ang prinsipyo ko sa buhay.
Yung ayokong gawin sa akin, ayoko rin gawin sa iba. Kasi naniniwala ako sa prinsipyo ng Biblia na kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Kaya hindi ako mahilig yung ginagawa ng ibang mga vlogger, influencer na kukunin yung picture pagkatapos lalagyan ng kung ano-ano, parang pinagtatawanan. Hindi ako ganyan. It's not my my forte. Hindi ko yung gusto kasi ayoko din na ginagawa sa akin yun, no? So, yun ang prinsipyo ko. So marami pong ako nakikita ngayon sa social media na ganyan. At tinatawag po nila si Baste na Barbie. Pero may nag-react nga na isang um, ano din yata yun gay, no, nag-react. Sabi niya, huwag niyong tatawaging gay or bakla si Baste. Si Congressman Percy, si Congressman Percy yung nag-react. Ang sabi niya, huwag niyong tatawaging bakla si Baste. Kasi maraming mga bakla ang matatapang. Di ba? Totoo naman eh. Madaming bakla, matatapang at hindi umuurong sa laban. Pero itong si Baste, siya na ang naghamon nung pinatulan siya, tumakbo papunta sa Singapore. Kaya next time, pipiliin nyo yung mga hahamunin ninyo. Piliin ninyo yung mga hamunin nyo. Dapat yung mga duwag, yung mga hindi kumakasa. Magiging lesson na ito ngayon kay Baste Duterte na huwag basta-bastang maghamon. Katulad nito, baka umabot pa to ng 1 buwan itong pangungutya sa kanya ng buong Pilipinas. Baka umabot pa ng 1 buwan to, ng 2 buwan, ng 3 buwan, baka 1 taon, baka forever kukutyain siya ng mga Pilipino na siya ay isang duwag. At ang masama pa nito, wag naman sana, no? Sana hindi madamay ang kanyang mga anak. Paano na lang kung sa eskwelahan? Alam naman natin mga bata, di ba? Yung tatay mo. Iduwag pala yung tatay mo. Ano ang feeling ng isang anak na yung tatay mo acting mayor ng Davao pagkatapos sasabihan na duwag? Nakakahiya yun. Tapos, tingnan mo katawan niyo, puno ng tattoo, covered ng tattoo. Anong sabi nila, Katunying, tsaka yung isang kasama ni Katunying? Sayang ang tattoo, sayang ang tattoo. Galing mangbuska, di ba? Binubuska siya. Kahit saan kayo makakita ngayon sa social media, iisa ang topic. Si Baste ay duwag. Yan. So, ngayon lesson na siguro yan kay Baste, yung kanyang pagiging duwag. Diba? Lesson na yan sa kanya. Ang pagiging duwag. Ha? So, basa tayo dito. DDS supporters dismayado kay Barbie. Ay, opo talaga. Correct ka dyan, no? Kasi nga, lalong na-highlight, no? Na-highlight at na-recall yung kaduwagan ng mga Duterte, no? Ni-recall ngayon yung mga nangyari. Tatay niya, jet ski. Naduwag, di ba? China. Nung nangangampanya siya, anong sabi ni Duterte? Igigit daw niya sa China na yung West Philippine Sea atin daw. Pero nung presidente na si Duterte, anong sabi niya? Ibigay na lang natin yung West Philippine Sea, tubig lang naman yan. Diba? So nakita natin yung pagkaduwag. Pangatlo, hinamon si Justice Carpio ng debate nung pinatulan na bahagang buntot ni Duterte. Ayaw. Ano pa? Hinamon yung isang vlogger influencer sa Davao. Pagkatapos ng pinatulan, umayaw, di ba?
Yan yung nangyari, mga kaibigan. Marami pa siyang hinamon si Duterte noon. Pero meron pa si Carbonell. Hinamon din niya si Carbonell. At hindi rin siya pumunta. So ngayon, na-highlight tuloy, nare-recall tuloy ng mga tao yung pagiging duwag ng mga Duterte. Pag sinabi kong Duterte, tatak, duwag. Di ba? Guys, totoo naman, di ba? Totoo. Kung hindi duwag, bakit sila naghahamon pagkatapos hindi sila show up? Di duwag talaga. Di ba? Duwag. Alam mo kasi, sabi nila Lazo Moto, di naman siguro duwag, ma'am. Nag-iingat lang po siya sa mangyayari. Di naman po kaduwagan ang pagkalalaki. Ganito kasi yan. Kung hindi ka duwag, di ba? Dapat ang ginagawa mo, ikaw ang naghamon eh. Ikaw yung naghamon. Once kasi na ikaw yung naghamon, ibig sabihin, dapat mag-show up ka kasi ikaw ang nag-initiate. Yung sinasabi mo na pag-iingat, ganito yan, no? Mag-iingat, ganito yan. Halimbawa, pabalik na rin natin. Halimbawa, si General Torre ang naghamon kay Baste. Tapos si Baste, hindi siya pumunta. Yun ang pag-iingat. Yun ang pag-iingat. Maaaring hindi lang pumunta dahil nag-iingat siya. Kaso iba ang nangyari eh. Si Baste ang naghamon. At nung pinatulan siya, hindi siya pumunta.